Tatlong bagong batas para sa turismo sa mental health ng mga estudyante at para ayuda ng mga magsasaka ang pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline balitang yan si Maricel Halili. Pirmado ni Pangulong Bongbong Marcos ang Mental Health and Well-Being Promotion Act. Layunin ng batas na palakasin ang mental health programs sa mga eskwelahan para matulungan ang mga estudyante, guro at ibang non-teaching personnel na may problema sa mental health. This law aims to bridge that gap by embedding mental health services directly into our schools, our nation's first line of defense against mental health issues. Isa sa mga pangunahing target ng batas ang pagtugon sa mga dumaraming kaso ng mga estudyanteng at risk sa suicide, partikular sa senior high school. Ayon sa DepEd, dalawa ang nakikita nilang rason sa pagtaas ng mga kaso, social media at kawalan ng sapat na atensyon ng pamilya. Kapag ang bata meron ng nakikita, nararamdaman na medyo unexplainable, na hindi niya kayang i-take up with the rest, whether the family or friends, those are some of the triggers. Sa tulong ng bagong batas, magiging salary grade 16 na o hanggang 50,000 pesos kada buwan ang sahod at ibang benefits ng mga guidance counselor sa mga public school. Kaya umaasa ang DepEd na mapupunan na nila ang 4,600 na kinakailangang guidance counselor sa mga eskwelahan. Nilagdaan din ni PBBM ang VAT refund law para mas makaakit ng mga dayuhang turista. Sa pamamagitan kasi nito, pwede nang mag-avail ng VAT refund ang mga non-resident tourists kung gagastos sila ng di bababa sa 3,000 piso sa mga accredited retail outlets at iuuwi sa kanilang bansa ang mga pinamili nila sa loob ng 60 araw. We anticipate an increase in tourist spending, considering that this will elevate the value proposition of Philippine tourism as we can now add a very attractive shopping component to tourism in the country. Bukod sa turismo, palalakasin din ng gobyerno ang sektor ng agrikultura. Pirmado na rin kasi ng Pangulo ang batas na magpapalawig sa Rice Tariffication Enhancement Fund o RCEF. Sa ilalim ng Amended Agricultural Tariffication Act, in-extend hanggang 2031 ang RCEF na kinokolekta mula sa taripa ng mga imported na bigas. Mula sa dating 10 billion pesos lang, ginawa na ring 30 billion pesos kada taon ang ilalaang pondo rito na ipampopondo sa mga makinarya, binhi at iba pang kailangan ng mga magsasaka. Binigyang diin din ng batas ang kapangyarihan ng Bureau of Plant Industry na mag-inspeksyon sa mga bodega. Malaking bagay yung makakapasok kami sa warehouse to do inventory so we can have accurate data, no, para makita natin ang talagang sitwasyon, and with accurate data we can manage prices better. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.